Well, hindi ko sigurado dahil tingin ko kulang pa sa ebidensya. Dahil medyo gupit siya eh. Hinihingi siya ng China i-extradite. So ang ginamit niyang dahilan para hindi siya ma-extradite ay yayariin siya sa China. Dahil siya ay dating espiya na bumaliktad, no? At in-expose yung gawin ng China. Kaya parang sa ngayon, parang survival fight na ito eh. Ginamit niya yung term na espiya para siya ay hindi i-extradite ng Thailand sa China. Kaya hindi ko sigurado kung yun ay tunay. Dahil usually, yung mga espiya ay hindi born again eh. No? Karamihan sa mga espiya, talagang tinitrain niya na matagal. No? Sa tinatawag nating tradecraft o spycraft. Sa isang farm. Posible at a certain point, siya ay naging asset. Ibig sabihin ng asset, merong mga espiya na pwede siyang gamitin para mag-launder ng money para sa kanilang mga tao. Dahil yung mga grupo na yan, ni Zhejiang, mga sindikato yan eh. Yan ang magagaling sa human trafficking, yan ang magagaling sa money laundering. So pwedeng ipasok dyan yung mga espiya sa kanilang network. Pero hindi siya talaga espiya, pwede siyang asset. No? Dahil mayaman siya, pwedeng ginagamit niya yung kayamanan niya para tulungan yung China. No? So at most, ang tingin ko sa kanya asset, not a spy. No? Not a spy. Tapos in-implicate niya si Alice Guo. Posible rin yun. Pero usually yung mga espiya, may mga selda yan eh. Hindi nila kilala ang isa't isa. No? Halimbawa, kung ito ay isang selda, isang cell. Kayo lang makakakilala. Para kahit kayo ay mabunyag, hindi nyo pwedeng ilantad yung iba. No? Compartmentalized. Compartmentalized yan. No? Halimbawa, si Alice Guo, kung siya ay tunay na espiya at hindi siya miyembro ng triad, dapat nung nakalabas siya ng bansa, dumiretso na siya sa China. Poprotektahan siya ron. O kaya, ay hihingiin siya ng China. Bibigyan siya ng diplomatic immunity. Tao namin yan. O kaya, usually, ginagawa dyan, spy change eh. Yung palitan na espiya. Pero wala naman tayong papalit na espiya. Wala naman tayong espiya sa China. Wala naman makakapasok na Pinoy sa China para mag-espiya, di ba? So, yun yung gawi dyan. Kaya bakit siya pumunta ng Indonesia, pumunta siya ng Malaysia, pumunta siya ng Singapore, eventually nahuli siya sa Indonesia. Pwede naman siyang pumasok sa Hong Kong eh. Tapos sa Hong Kong, pasok na siya, protektado na siya. Kung siya ay tunay na espiya. Kaya posible na si Alice Guo ay asset. Asset, no? Dahil siya ay member ng triad dito sa Pilipinas. Yung mga Chinese mafia na nagtayo ng mga pogo. Huwag niyong kalimutan, yung mga pogo ay banned sa China. Dahil yung kita ng mga pogo ay galing predominantly sa China in their billions. Kaya galit ang China sa pogo dahil sinisip-sip yung kanilang revenues palabas ng bansa. Imbis na sa bansa nila umiikot yung pera, yung mga sugarol na mga Chinese ay palabas yung kanilang pera. Kaya anti-pogo ang China. Pero, once in a while, ginagamit nila yung mga sindikato na yan as assets. Para manggulo, para magpasok ng mga espiya na tunay, para magpasok ng resources doon sa kanilang mga espiya. So, ginagamit yan as assets. Halimbawa, nung democracy battle sa Hong Kong, ginamit yung mga triads ng China para gulpihin yung mga nagrarally. Kaya yung pang-disperse. Para hindi ma-identify na yung estado nagdi-disperse. So, ginagamit yan as assets. No? Pero, wala yang tiwala ang China sa mga yan. Dahil nga mga sindikato. Mga luskano. So, for now, in the absence of evidence, at tingin ko, we have to take yung kanyang confession with a grain of salt. No? With a grain of salt. Posible, pero baka hindi probable. Ganon din si Alice Guo. Posible, pero hindi ka nakakasigurado. Dahil kung siya ay tunay na espiya, bumalik na siya ng China. No? Kaya malamang siya ay asset ng espiya.